Let us open our Bible on Psalms 118, verse 8 and 9. Praise the Lord. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Yan. So dito po, binigyan ng what are the differences sa Panginoon at sa tao. Sa Panginoon at sa mga princes na paglagakan ng pananalig. What are the difference? Ano ang kaibahan? It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Now, what are those differences? Ano ang kaibahan kung sa tao ka manalig at sa Panginoon or sa Panginoon? Basahin natin. Jeremiah 17:5 hanggang 8. Praise the Lord. Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as the tree planted by the waters, and that spreadeth out his roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Yan ang difference. Yan ang diferensya sa tao na nananalig sa Panginoon o sa taong nananalig sa tao o sa kanyang sarili. Ang taong mananalig sa kanyang sariling laman. Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Ito palang paglagak natin ng pananalig sa sarili nating laman. As if you are departed from the Lord. Ibig sabihin yan, you cannot serve two masters at the same time. You have to choose. So kung manalig ka sa sarili mo, you are departed from the Lord. Humiwalay ka sa Panginoon. Kung manalig ka din sa Panginoon, you are denying yourself. Anong diferensya? Ang manalig sa tao, cursed. Alam niyo yung cursed? Sumpa. That is an opposite of blessing. So anong mangyari? He shall be like the heath in the desert. Ano yung heath? Or heath? That is uncultivated, unhealthy land. Yung bang hindi natataniman dahil unhealthy na lupa. He shall not see when good cometh. Walang kabutihan dyan. But shall inhabit the parched places in the wilderness. Ano yung parched? Dry. Yung napakatuyo. Walang katubig-tubig sa wilderness. So we could say desert. And a salt land and not inhabited. Alam mo yung salt land? Pag salty yung soil, hindi maganda taniman. Payat, walang bunga, wala. So yan ang binigay ni Jesus Christ sa atin ngayong umaga. Pag manalig ka sa sarili mo, dry ka, nasa unhealthy, uncultivated land ka, hindi magandang, walang blessing. You cannot see the good thing cometh, walang kabutihan. At para kang nasa parts, places in the wilderness. Kaya
In short, pag manalig tayo sa sarili natin, cursed ang mangyayari. Walang blessing. Pero, anong meron dyan sa tao dyan sa Panginoon na nanalig? Blessed is the man that trusted in the Lord. Blessed means blessing. That is an opposite of cursed. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be a tree planted by the rivers or by the waters. Tinanim siya sa maraming tubig. And that spreadeth out her roots by the river. Talagang hindi nauubusan ng tubig. And shall not see when heat cometh. Walang kainit-init na kanyang maramdaman. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought. Walang problema. Magkaroon man ng drought, no problem. He has enough supply of water. Neither shall cease from yielding fruit. Hindi humihinto sa pagbunga. Kaya ganon po ang difference. Now, inawit natin kanina, it is so sweet to trust in Jesus. Paano ko ma-prove over and over again? Paano natin mapahayag na nag-trust tayo kay Lord Jesus Christ o sa Panginoong Diyos? How do we prove it day by day and over again? Para maangkin natin yung kanyang blessing sa paglagak natin ng pananalig sa Kanya. Yung second o third stanza, cease from sin. Isa dyan, no? Na you discontinue in sin. Pinutol mo na ang kasalanan mo sa buhay mo. So, therefore, wala nang maging balakid, no? Wala nang maging hadlang. So, yung pangako ng ating Panginoong Diyos na blessing, that you will never be dried. Hindi ka talaga matutuyo. And you will bearing fruit in all seasons. And you will never be careful of drought. Wala kang problema kung magkaano-ano man ang economy ng buong mundo, economy ng kumpanya, kahit anong economy sa iyong kinaroroonan, still, God will supply all your needs. Ganon ang kaibahan. Kayang gawin ng Diyos yan na ating pinaglilingkuran. God is the God of miracle. Kaya, iba talaga pag manalig tayo sa Panginoong Diyos. Kasi kung manalig tayo sa sarili natin, ganito yan. Pag ang tao manalig sa sarili niya, wala na siyang isip sumunod sa Diyos. Kasi hindi naman niya kailangan ng Diyos. Hindi nga siya naglagak ng panalig sa Diyos. Kailangan niya pa ang Diyos. Hindi niya kailangan ng Panginoon. Bakit may mga tao who choose to trust in their flesh rather than trusting in God? Isang bagay dyan dahil they do not want to be controlled by God. No? Ayaw nilang magpakontrol sa Panginoon. Ayaw nilang mag-submit sa righteousness ng Diyos. Bakit? Merong bahagi ng buhay nila na nahihirapan. May bahagi sa buhay nila na nagsasuffer. May bahagi sa buhay nila na magtitiis. So, para to avoid it, I don't need God. I can do it by myself. So, enjoy your life here on earth. You can do it. You can give the best for yourself. Ganon. Hindi niya alam, you might enjoy with the entire of your lifespan dito sa sanglibutang ito. But the days of darkness shall be multiplied, shall be many. And all na dumating sa buhay mo sa sanglibutang ito are vanity.
There is no such blessing in it. Walang blessing dyan. Opposite, cursed ang meron dyan. Kaya nga, naintindihan ninyo, ano ang meron dyan sa nanalig sa sarili? Tingnan mo si Lucifer nanalig sa sarili. Hindi niya kailangan ang Diyos. Ang tingin niya sa Diyos, mababa pa sa Kanya. Kaya kaya niyang paluhurin, kaya niyang lahat ng mga matatawag nating blasphemous words against God. O, di ba anong nangyari ngayon sa Kanya? Curse ang nangyari sa Kanya. Sumpa ang nangyari sa Kanya. Kaya dahil sa sumpa na naangkin ni Lucifer, gusto niya rin ang sumpa ipa-impart sa tao. Kaya hinahabol yung buhay natin ni Satanas sa sanglibutang ito. Kaya nga, woe unto the inhabitants of the earth, because the devil is come unto you with a great wrath. Ibig sabihin niya, natalo siya doon sa langit, sa gera, meron siyang bitterness, meron siyang anger, meron siyang wrath against God. Kaso, hindi niya nakayanan. Siya yung naparusahan. Siya yung napahamak. Gusto niya ipahamak ang Diyos. Siya ang napahamak. Ngayong galit niya, gusto niyang ipa-impart doon sa tao. Kaya galit siya sa atin. So, sa buhay natin, mabuti na lang may umiibig sa atin na mas greater dyan sa Kanya. Kaya, if you choose to trust in the Lord, yung flesh mo, i-sacrifice mo yan. Because you will cease in sinning. I-sacrifice mo yan. Flesh. Tabi ka muna. Diyan ka lang. Huwag kang kumilos. Huwag ka muna mag-enjoy. I prefer to suffer. Para sa ganun, ma-fulfill ko ang spiritual law of God. I rather to walk after the Spirit to become pleasing to my God. Yan. So nanalig ka sa Panginoon, blessed ka. Blessing ang maangkin mo. Katulad ka sa isang tanim na maraming tubig, ang ugat hindi na uubusan. Ang dahon, laging green. Ang sikat ng araw, kahit direct magtama sa kanya, baliwala yan. Lalo pa siyang tataba, lalo pa siyang tutubo. Ibig sabihin yan, kahit may mga pagsubok pa sa buhay natin, baliwala yan. Walang ano yan. Kahit magbago-bago pa ang takbo ng mundo, baliwala yan. We have enough supply. We have enough protection. We have enough everything from God. Kaya, na-benefit mo pa sa buhay sa sanglibutang ito, na-benefit mo pa sa kabilang buhay, sa spiritual, eternal destiny. Di ba? Blessed. Samantalang cursed. Tingnan mo yung mga taong daming mga bisyo. Kapag sinabing bisyo, chicks. Anong mangyari? Magkabuhol-buhol ang pamilya, magkawatak-watak. Hiwalayan. Pag hiwalayan, malas-malasin. Tingnan mo yung mga negosyo dito sa mundo. Pag ang may-ari nag-chicks. Siyempre, hindi naman papayag yung asawa. Magkakaso yan. Pagkaso, kulong. Saan siya pumunta sa kanyang kalukuhan, sa kanyang bisyo? Curse. Ano nangyari sa negosyo? Bagsak. Nakalaya na, wala nang uuwian na asawa na nagmamahal, wala nang uwian mga anak. Hihingi ng tulong sa mga anak. Meron man tulong para lang masurvive ka. Yun lang. Hindi talaga yung tulong na as in na para magsaya ka.
See? Cursed. Yung mga maraming bisyo dyan, sugal, nako. Walang yumaman sa sugal. Lahat na pobre. Ibig sabihin yan, wala. Walang curse lahat. Kaya, ganun po kaimportante. Pag manalig ka sa Panginoon, set aside your flesh para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Basahin natin ang 2 Chronicles 32 verse 8. Praise the Lord. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. Yan, ini-encourage ni King Hezekiah ang mga people of God. Kasi itong si King Sennacherib, sobrang yabang, sobrang magsalita. Dinidefy niya ang Diyos ng Israel. Sabi niya, "Who is your God that can save out of my hand? There are so much nations I have beaten." Marami ng mga bansa na tinalo ko, yung mga Diyos nila walang nagawa. Sino yung Diyos ninyo na magligtas sa aking mga kamay? Sabi ni King Hezekiah, huwag kayo matakot. Kanya arm of flesh sa atin, more than pa. So yung mga tao naniwala kay King Hezekiah, nagpadala lang ang Diyos ng isang anghel para puksain, patayin lahat ang 185,000 Assyrian soldiers. Patay lahat. Anong naramdaman ni King Sennacherib sa sobrang yabang niya? Yumuko siya. Na napakalungkot. Siya na lang nabuhay eh. Napakalungkot niya. Yung generals niya, wala na. Patay na. Yung mga warriors niya, patay lahat. Yung mga horsemen niya, patay lahat. Wala talaga lahat. Patay lahat. Yumuko siya, tumalikod, na talo, umuwi sa bahay. Pag uwi sa bahay, hindi papalayan ang huli-hulihan niyang kamalasan. Yung curse, kumbaga pa. Pinatay siya ng anak niyang, sariling anak. Sabi ng anak, ngayon, itong ama kong mayabang, itong ama kong hindi marunong makiramdam sa mga anak, masyadong swapang, gaganti ako sa iyo. May hatred yung anak eh. Ipapatayin mo ba yung ama mo kung wala kang hatred? Ako ngayon ang uupo sa trono ng aking ama. Papatayin ko siya. Pinatay talaga siya ng sarili niyang anak. Cursed. See? Nanalig ka sa sarili mong laman? Wala. Mapapahamak ka talaga. Kaya ganun po kaimportante. Yan ang difference. Manalig sa Diyos, manalig sa laman. Huwag ka talagang manalig sa laman. Ano pa? Kahit sabihin mo, ano na yung pupuntahan ko? Trusted, ano yan? People. Ano na yan sila? Trusted na yan sila. Basahin natin. Kahit trusted pa. Isaiah 31 verse 3. Praise the Lord. Now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. Yan. Pinaliwanag ng Diyos ang Egypt. Hindi yan Diyos. Tao yan. Kaya mapapahamak yung tinulungan, pati yung tumutulong. Sila pari-pareho shall fail. Bakit? They do not recognize the one who created them, the one who created the heaven and the earth. They do not recognize the one whom they benefit. Na-benefit nila yung ginawa ng Diyos. Imagine that. Tingnan mo yung Egypt. Ang lalaki ng mga pyramids kaya ang ginawa nila dyan. Tingnan mo yung Egypt. Ang gagaling ng technology. Actually, they are the so-called the first civilized people in the world. Sila yung mga nauunang na civilized na mga tao noon. And yet, they do not praise God.
they do not worship the real God. O di, pinahiyaan sila ng ating Panginoong Diyos. Kaya marami pang mga tao na mga mayayabang na nananalig sa kanilang sariling laman. Papahiyaan lahat yan. Walang sino man sa kanila magpaprosper. Kaya mapalad talaga yung taong nananalig sa Diyos. Bagamat ito ay madalas pinipersecute, madalas ito nire-reproach, madalas itong binubuli ng mga taong nananalig sa sariling kakayahan. Pero time will come, babalik ta rin niya ng ating Panginoong Diyos. Kaya, how do we prove? Paano natin i-prove na nanalig tayo sa Diyos at hindi sa ating sarili? How? Basa. Psalms 18 verse 21. Praise the Lord. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Yan. Yan ang pag-prove natin, pagpatunay natin, I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Kilala ng Diyos kung sino yung hindi nag-depart sa Kanya. Kilala ng Diyos who do wickedness. Kaya, prove it. I-prove natin yan day by day, moment by moment sa buhay natin. At i-prove din ng Diyos ang Kanyang arm, ang Kanyang power to save, power to bless. Ipoprove din yan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Kaya, let us keep our faith strong in the Lord. Kasi pag pumasok na yung unbelief, pag-alinlangan, para kang sinuntok ni ano yan? Ni Satanas. Pag suntok ni Satanas sa'yo, marurugi ka. Wala ka ng lakas. Kaya, ingat sa unbelief. Basahin natin. Hebrews 3:12. Praise the Lord. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Yan. Ibig sabihin yan, mag-ingat, baka ma-deceive ka, ma-divert yung faith mo, instead, focus sa Diyos. You will be diverted to another. Anong another? Ang dami kayang pakana ni Satanas. He can use religion. He can use witchcraft. He can use magician. He can use politician. He can use many to deceive people, to depart from the living God. O, yung mag-ingat. Baka magkakaroon ka ng evil heart of unbelief, departing from the living God. Iba na yung pinaniwalaan mo, iba na yung ideology mo, iba na yung pinapakinggan mo. Hindi na talaga yung totoong Diyos na nagsasabi ng totoo. Alam mo kasi minsan, yung sinungaling mas masarap kuno pakinggan kaysa yung katotohanan. Kasi yung sinungaling kasi, supported yan with so much flatteries to attract people. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan ng attraction. Sabihin niya ang totoo. If you believe, you are blessed. If you do not believe, you are cursed. Ganun kasimple ang katotohanan. Pero ang kasinungalingan, daming flattering words, maraming pabulak-bulak na salita para ang tao ganahan makinig at ma-sold out. Kaya mag-ingat tayo, baka magkaroon ka ng evil heart of unbelief, departing from the living God. Tanungin mo yung sarili mo, what is your stand? Baka ang stand mo ngayon, doble sa Panginoon at doon sa iba na hindi naman sa Panginoon. Hindi ka pa rin, magpa-prosper. You are serving two masters at the same time. Pag ang stand mo sa Panginoon, then stand alone with Him because He is enough. Do not mix. Huwag mong i-mix ang labas sa Panginoon. Kaya nga dito sa Bible, yung anak ba yun
Hopni and Pinehas, anak ni Aaron. Oh. They offered fire which is not required by God. They call it strange fire. Gimix nila eh. Ang sa Panginoon at sa iba, hindi sa Panginoon, naggalit ang Panginoong Diyos. Kaya ayaw ng Diyos yung mixed worship. Ayaw ng Diyos yun. Kaya ni Satanas na ang tao, i-possess niya in a such a way na akala mo religious. Tingnan mo yung minsan yung mag-casting out of demons tayo. Magsabi din yung masamang espiritu sa katawan ng tao. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akala mo siya na, akala mo relieve na, yung pala binubula ka lang ni Satanas. Maya-maya tatawa siya. Parang Satanas. Hindi talaga parang Satanas talaga. Tatawanan ka niya. O merong religious devil. Transforming himself an angel of light. But it's not. Hindi. Madidiscern mo yan. Kaya, therefore, sa buhay natin, do not mix. Praise the Lord. Kailangan manindigan ka talaga. Tsaka, pag nag-depart ka sa Panginoon, so you will become ungodly already. Pag ungodly ka, wala. Wala kang pundasyon sa buhay mo. Para kang tahop. Kung saan yung hihip ng hangin, lipad ka. Walang stability. Pag na-prove mo yung pinaniwalaan mo, mali pala, ay mali pala, doon na naman ako. Ay ganun din pala, mali. Mauubos mo na lang lahat, puro mali. Why not stick doon sa katotohanan na hindi nagkakamali? Praise the Lord. Basahin natin yan. Ayaw ng Diyos maging ungodly tayo. Sige, Psalms 1 verse 4. Praise the Lord. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Yan, pag nag-depart ka sa Panginoon, because you are being attracted and deceived by the other party, you are ungodly. Ayun, you are like a chaff which the wind driveth away. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos na nag-trust sa Diyos. Tingnan mo yung Old Testament. Kamatayan man, apoy man, leon man, di sila natinag, walang nagawa, lahat. Ang Panginoon pa rin ang kaligtasan, ang nagliligtas. Ang Panginoon pa rin ang mag-promote sa kanila. Hindi lang death, hindi lang demotion ang hinaharap nila at that time. There are so much bad consequences. Pero hindi iyon nagwagi. Still God. Bakit? Matibay ang pundasyon ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Kaya, do not depart in unbelief, departing from the Lord. So, ano pang mangyari sa mga ungodly? Basa Isaiah 1:30. Praise the Lord. For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water. Yan ang mangyayari. Kukunan sila ng Diyos ng lahat ng resources. Kasi siya ang owner, and you do not glorify Him, ay kukunin niya ng Diyos. Ano pa? Basa Deuteronomy 29 verse 23. Praise the Lord. And that the whole land thereof is brimstone, and salt, and burning, that it is not sown, nor beareth, nor any grass groweth therein, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in His anger and in His wrath. Yan. See? Pag ang lugar sinumpa ng Diyos, wala kang ma-til-til, wala kang mapakinabang dyan. Kaya, do not ever depart from the Lord. Ano pa? Ano pa ang mangyayari sa mga wicked? Basa. Psalms 92 verse 7. Praise the Lord. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. Yan. Huwag mong tingnan yung panglabas, huwag mong tingnan yung literal, huwag mong tingnan yung temporal. Akala mo they are flourishing, they are prospering, even though they are wicked. Anong sinabi dyan?
it is that they shall be destroyed forever. Dito lang yan. Ilan lang yung lifespan mo sa buhay dito kung wicked ka. Hanggang dyan lang yan and you will be destroyed forever. Wala ka nang makitang kabutihan. Puro na kasamaan. Tingnan mo yung description ng impyerno. Lahat ng mga matatawag nating annoying, nandoon na sa impyerno. Mabaho. Madilim. Mainit. Magulo. Maingay. Lahat ng mga annoying, nandoon lahat. Destroyed ka na forever. Yan ang mahirap. Yan ang pinakamahirap. Kaya, tikman naman din natin ang pananalig sa Panginoon at tingnan naman din natin anong meron dyan. Taste and see the goodness of the Lord. And paano natin makita? Paano natin matikman yung goodness of the Lord? Kahit dito sa sanglibutang ito, matitikman natin yan. At onward until the most part sa ating buhay na eternity, lalo't na natin matikman at makita ang goodness of the Lord. Last verse, basahin natin. Psalms 34, verse 8. Praise the Lord. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Yan. Tikman nyo at tingnan nyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanalig sa Kanya. Kaya, ganon ang difference sa taong nananalig sa Diyos, sa taong nananalig sa sarili, o sa kapwa-tao. Therefore, sa buhay natin, prove every day that you trust in the Lord. Cease from sin. Hate evil and love that which is good. Prove it every day sa buhay mo. That as you prove it, you will experience, you will taste, and you will see that the Lord is good. And blessed is the man that trusts in Him. Diyan mo malalaman ang lahat. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.